Naririnig ka nila ka-misteryo stories. Ikaw ang susunod na kwento. Magandang gabi po sa iyo, Kamisteryo. May 2 weeks mo na po akong taga-subaybay. At nagandahan ako sa way ng pagkikwento at animation mo. Kaya naman, naisipan ko na sa iyo ko ipagkatiwala ang naranasan kong ito sa probinsya namin somewhere in Visayan region. Na hindi ko na sasabihin kung saan mismo. Ang kwento na ito ay tungkol sa namayapa ko na lola, or let's just say, ang nagilitan kong lola. Opo, nagilitan po siya. Nagilitan po si lola. At yun po ang ikinamatay niya. O let's just say na pinatay po siya. Malamang, ang tanong ng lahat ay, bakit? O ano nga ba ang nagawa ni lola para ganunin? Ganito po kasi yon. Si lola po kasi ay isa sa mga pinakamatatandang kamag-anak o kamag-anakan namin na hindi tumanggi sa pagsasalin lahi ng mga ninunong aswang. Kusang loob pa nga po niya itong tinanggap. At hindi lang basta tinanggap, kundi nag-aral pa siya ng mga itim na karunungan na namamayagpag din po ng mga panahon na iyon sa lahi namin. Si Lola Jimena po ay tiyahin po ng Lola Helen po na nanay naman ng aking ama. Bale, kaapu-apuhan na niya ako pero naabutan ko pa ito. Malakas pa at nagsusungit. Di ako pamilyar sa mga apo sa tuhod, sakong, siko, talampakan at kung ano-ano pa. Kaya hindi ko masabi yung eksaktong relasyon ko kay Lola Jimena. Pero lahat ng mga patungkol sa kanya yung Lola Helen ko na mismo ang nagkuwento. Nakwento niya na lamang ito matapos na mamatay na si Lola Jimena. Iniiwasan daw talaga kasi ng buong angkan ang mga kwento-kwento tungkol sa mga kaangkan namin. Yung mga kaangkan namin na nalahian at nagpapasa ng pagkaaswang. Lalo at buhay pa ang mga ito. Malakas pa umano ang mga pandinig ng mga ito lalo na kung sila ang pinag-uusapan. Anyways, Kamisteryo, si Lola Jimena na po ang kahuli-hulihan na buhay na patunay ng mga dugong aswang na nanalalaytay sa dugo namin. Ilan daw po kasi sa mga matatanda ay namatay na. At ang iba ay panahon pa lamang umano ng hapon ay nakilaban na rin sa mga mananakop na ito. Kahit man lang umano sa sarili nilang mga pamamaraan. Ang pang-aaswang at pangkukulam na halos ang lumalabas ay nalason lamang ang mga hapon na nabiktima nila. Hindi mahilig na makihalubilo ang angkan namin noong panahon ng hapon. Lalo at hindi naman kinakailangan. Respetado at iginagalang din naman ang aming angkan. Gawa ng medyo may karangyaan na ang pamumuhay na meron sila noon. Kaya mas hindi sila pansin ng mga hapon bilang panganib para sa kanila. Yun nga lang ay mahilig ang mga hapon na manguha ng mga alagang hayop ayon sa mga kwento ni Lola Helen. Hindi man naabutan ni Lola Helen ang panahon na iyon, ngunit ang lola naman ni Lola Helen ang buhay na taga-kwento ng mga karanasan nila noon. Nakaranas rin umano sila ng mga hapon na ubod ng bait at halos may puso pa nga kaysa sa kapwa Filipino na nagtuturo ng kuta ng mga gerilya at iba pang mga hukbong laban sa hapon.
Pero syempre, meron talagang mga literal na ubod sa sama ng mga sundalong Hapones. Di lang umano ito mga halangang bituka, kundi mga literal na iba talaga ang hilatsa ng bituka. Mahilig umano itong manguha at magnakaw ng mga alagang manok na ang iba pa nga daw sa mga Hapon na ito ay kumakain umano ng mga buhay na manok. Kahit po ako, Sir Kamisteryo, ay napataas ng kilay at napatanong kay Lola Helen ng, "Oh, ano po ulit yun, La? Hapon, kumakain ng hilaw na manok? As in, buhay na manok? Yung may balahibo pa?" Opo, tama po kayo ng naririnig mga kamisteryos ni Kamisteryo. Pero who knows, di ba? Ang pagkakaalala ko, ang sabi ng isa kong lola na kapatid ni Lola Helen, ay ilan sa mga Hapon na isinabak sa gyera noon ay yung mga bilanggo nila o mga preso nila noon. So, halo-halo na kung anong klaseng mga preso ang naging sundalong Hapon noon. Malamang, para siguro hindi sila panghihinayangang mamatay sa gyera ng gobyerno. Kahit mapaslang pa sila sa digmaan. Kesa nga naman siguro, maging palamunin pa sila sa kulungan. At papatawan din naman sila ng parusang kamatayan, di ba? E di isabak na lang sila sa gyera. Well, baka ganyan yung mindset ng Japan noon. Sorry kung mali ako, pero sinishare ko lang naman yung naikwento ni Lolo Rufino sa akin noong nabubuhay pa siya. Kwento naman umano yun ng lolo ng kainuman niya noon. Salin-salin na mga kwento ng mga matatanda, no? Nakakalito na tuloy. Well, balik tayo sa kwento. Kaya siguro yung ibang sundalo, sobrang sama at baboy pa. Kaya nakakita ang angkan namin nang maaaring maging dahilan ng pagkamatay ng Hapon na hindi maghihinala ang hukbo nito. Ang pagtatanim ng dasal na may halong lason sa mga manok na sadyang ginawang pamain para sa mga hayok na sundalo. Kakaiba umano ang pagkamatay na nangyayari sa mga sundalo at hindi mo iisipin na nalason ito kung di lamang lumalabas ang mga senyales ng lason, lalo na ang paglalaway ng mga ito. Aatake lamang ang lason kapag sinubukan na ng sundalo na magsiesta o matulog. Ito ay hindi na magigising pa at babawian na ng buhay. At tanging malapot na laway lamang ang mababaka sa mga sundalong ito na nakatawag pansin na rin umano nang hindi maglaon. Kaya hindi nagtagal ang ganitong pamamaraan ng paglaban ng angkan at naging maingat na ang mga sundalo sa mga pagkain. Kung kaya't naging lantaran na ang paglaban nila dito. Tinatambangan nila ang mga Hapon kung ang mga ito ay magagabihan sa pagroronda sa mga liblib. Inaatake pa isa-isang mga tauhan kung ang mga ito ay masarap na nagpapahinga sa kalagitnaan ng gabi sa kanilang pagtulog. At higit sa lahat, inililigtas nila ang mga kapwa Filipino sa tiyak na kapahamakan sa kamay ng mga Hapon. Ngunit kahit kapwa Filipino na iniligtas, siya rin palang tutugis sa lahi nila. Kung kaya't, di ko rin masisisi kung bakit nagkaroon ng lamat at suklam ang mga aswang na kaangka namin. Yan po yung halimaw. Laban sa mga tao Aswang yan. na nakapaligid sa kanila noon. Soko At ni mas Imas. lalo na nga silang Yan po. Yan. nagpakalayo-layo
at namuhay ng mas maingat at tago. So kanimas, Sobrang napanganga na lamang ako sa mga narinig ko noon kay Lola Helen. Dahil noong si Lolo Rufino ang nagkukwento sa akin ng mga bagay na yon, ay hindi kailanman nabanggit ni Lolo Rufino sa akin ang mga bagay na ito. Puros mga patungkol lamang sa mga Filipino at pagsakop ng Hapon at ibang mga katangian ng mga ito ang naikukwento nito sa akin. Marahil, bilang at pigil lamang ang mga kwentong iyon dahil nga sa buhay pa ng mga panahon na iyon ang Lola Jimema. At baka kainitan kami at aswangin kung pag-usapan ng lahi nilang aswang. Masyadong sensitibo ang Lola Jimema sa mga ganyang usapin kamisteryo dahil sa naranasan niya noong kasamang ina nito na namatay din dahil ginilitan din ito. Ngayon, dinanas niya din ang kaparehas na kapalaran. Paano? Ganto daw umano ang nangyari. Matagal na naging usap-usapan ang pagiging bantog na aswang ni Lola Jimema sa baryo. Malapit sa bundok na kinatitirikan ng kanyang barong-barong o ng kanyang kubo. Matapos na hindi nito mapigilan na humimas ng tiyan ng isang buntis sa bayan at maglaway habang nanlilisik ang mga mata at paamoy-amoy na nilalanghap ang hangin sa paligid. Hoy Lola! Marami ang nakakita kay Lola Jimema sa tabi ng buntis. Nagmadali umano si Lola na makalayo at magpunta Aswang ka na sa likod ng bakuran ng isang kubo. Ngunit nang sundan ito ay tila naglaho itong parang bula. Doon na nga nagsimula na maging takot, iwas at mainit si Lola Jimema sa mga tao. Kung kaya't hindi na ito nakakalabas pa upang mamili ng mga pangangailangan sa bayan. At ang mga tiyo o tiya ko na lamang ang sumasadya doon sa bundok kada linggo. Hindi ilag si Lola Jimema sa araw, sa liwanag o kahit sa mga asin, bawang o kung ano paman. Pero di lang talaga siya gumagamit ng mga rekado sa niluluto niya. Niluluto pa rin naman niya ang mga karne. Pero kulo-kulo lang umano ito. Nagugutom na ako. Pero siguro dahil sa katandaan nito ay nawawala na sa kanya ang pamigil. Lalo kapag nakakaamoy siya ng mahalimuyak na bango ng buntis. At ng Bango. taong pinahihirapan na ng matinding karamdaman. O yung malapit ng mamatay. Mahalimuyak ang bango ng hangin. Isang araw umano ay nadatnan nito ni Tito Jun. Nagalit na galit dahil may nagsabit umano ng isang buong alimango sa bakuran nito. Nung una ay hindi ko magets kung para saan yung trip na ganun ng mga tao kay Lola Kamisteryo. Pero ang pagkakaintindi ko, mayroong kung ano na nakapagpapairita sa mga aswang, sa alimango, alimasag o talangkaman yan. Pakipaliwanag na lang po sa kung sino man ang makakapakinig nito na nakakaalam about dito. Huwag niyo po akong i-bash ha, kasi di naman ako ganun ka-aware sa mga pangontra o mga irritants sa lahi ng mga aswang. So, ayun na nga, iritang-irita daw ng mga panahon na yon si Lola Jimema. Hindi dahil naaapektuhan siya kung ano ang meron sa alimango, kundi dahil sa sobrang baho na ng amoy na nanggagaling sa alimango. Na ultimong si Tito Jun nga ay napansin agad ang amoy na iyon pagpasok pa lamang niya sa bakuran. Ultimong tao nga daw ay talagang maiirita o magagalit sa pambababoy na iyon sa bakuran mo mismo. Akala ng Tito Jun ay
Matatapos na ang mga pangyayaring iyon noon. At wala nang magiging kasunod pa. Ngunit, natuntun pala at nakilala ng Lola Jimema ang salarin sa paglalagay ng alimango sa bakuran. Naging masyado ng mabilis ang mga pangyayari. Peste kang bata ka. Kala mo, amoy lang ng limango yung naamoy ko. Naamoy ko ang amoy mo. Peste ka. Humanda ka ngayon. Ni sila Tito at sila Lola ay wala nang kaalam-alam na pinatulan ng Lola Jimema ang tao na nanabutahe sa bakuran at naglagay ng bulok na alimango. Isang araw ay nagulantang na lamang umano ang Tito Jun na madatnan nito ang Lola Jimema na nakasalampak sa sahig ng dampa at nakatingala. Paglalarawan pa nga ni Tito Jun ay tila umano nasa kasukdulan na ito ng isang ritual. Isang ritual kung saan sa pilitan na dinakip ang kaluluwa ni Lola Jimema upang ipasanib sa katawan ng kinukulam nito. Kukulam. Bakit mo At isailalim ang batang ito? sa isang mainitang interogasyon. Dinig na dinig umano ni Tito Jun ang pagsagot ni Lola habang nagsasabing, hindi daw nito tatanggalin ang lahat ng butang o lagay sa tao na kinukulam ni Lola. Hindi daw niya babawiin at itatapon ang lahat ng mga kulam na inilagay niya sa taong walang ginawa, kundi ang guluhin siya sa kanyang pananahimik sa kanyang kubo. Matagal na daw pala umano na pinagtitripan ng tao na iyon si Lola at makatatlong ulit na niya itong sinita at nakagalitan. Dahil sa mga pagsigaw-sigaw ng aswang, aswang, aswang at pagsaboy ng asin o munggo at mga kung ano-ano pang mga panggugulo kay Lola Jimema. Pero napuno na nga daw itong si Lola Jimema at pinatulan na ang lalaki. Hindi ko tatanggalin ang lahat ng butang sa lalaking ito. Gilitan mo na lang ako. At total, diyan naman kayo magaling. Ang gilitan ang walang kalaban-laban na mangkukulam na hindi na nakit kailanman, kundi napuno lamang ako sa pang-aapi ng taong ito. Handa na akong mamatay at isasama ko ang lalaking ito sa kamatayan. Matapos umano ang mga sandaling iyon, ay bigla na lamang napahiga si Lola. At wala na ito. Wala na nga itong hininga. Sa mga magsasabi na mali at imbento ang sinasabi ko, si Tito Jun ay isa sa mga tinatawag namin na nadampian o namantsahan ng kakaibang kakayahan mula sa angkan namin. Hindi literal na nagsasalita ang Lola Jimema habang nasa sa ilalim sa ritual ng albularyo. Nakatikom lamang ang bibig nito, ngunit si Tito Jun, nagulat din siya na naririnig niya ang mismong nasa isip ni Lola ng mga pagkakataon na yon. At kitang-kita rin umano niya na nawala ang itim sa mata ni Lola habang nakatingala ito. Aware naman si Tito Jun na may mga kakaiba siyang mga katangian tulad ng makarinig ng mga bulong ng mga espiritu o mga elemento sa paligid. Pero di niya alam na kaya rin niya palang marinig ang mga hinanaing ng naiwang katawan ng mga dinakip na kaluluwa ng mga mangkukulam katulad ni Lola.
O sa madaling salita, yung mga natawag ng manggagamot para sumanib sa taong kinukulam nito. Alam ko, aware kayo dun sa sinasabi ko. Pagkatapos bandang huli, kung hindi magkasundo ang manggagamot at ang nangungulam ay talagang gigilitan nito ng leeg yung mangkukulam, kagaya ng nangyari nga sa nanay ni Lola Jimema at sa mismong kay Lola Jimema. Sana po ay nauunawaan nyo na po ang ibig kong sabihin at wala na pong sumalo sa pagkaaswang ni Lola Jimema. Ang sabi ni Tito Jun, wala rin naman daw siyang nakitang lumabas sa bibig nito. Nasaan man si Lola Jimema, ay sana hindi siya gaanong pahirapan. Alam nyo naman siguro kung saan maaaring mapunta ang kaluluwa ng mga katulad niya. Kami kasi expected na namin yun. Hanggang dito na lamang po, Sir Kamisteryo. At maraming salamat po sa pag-intindi nyo sa medyo komplikado kong kwento. And thank you for watching.